Magandang tanghali po mga kapatid. Ako po si Camille Samonte para sa News 5. Andito po tayo ngayon sa San Simon, Pampanga. Isa po ito sa mga lugar sa probinsya ng Pampanga na lubog sa baha pagkatapos nga na dumaan yung bagyong Ulysses. Pakita ko lang po sa inyo yung sitwasyon ngayon. Dito po halos yung kanina pong dinaanan namin lampas tao na po yung baha. Pero dito sa parting ito, nasa nga tayo? Nasa Barangay San Pedro po tayo dito sa San Simon, Pampanga. Lubog po sa baha ang maraming bahay dito. May ilan po na nag-evacuate na, pero ang ilan naman lumipat lang sila at pansamantalang nanuluyan dun sa kanilang mga kamag-anak na may matataas yung bahay, no? So yan, marami pa rin po sa mga residente ay andirito pa rin, hindi pa rin po sila nag-e-evacuate. Ayon po dun sa ilang residente na ating nakapanayam kanina, hindi daw talaga nila inasahan na mabilis na tataas yung baha. Nag-abiso naman daw yung kanilang LGU na maging alerto at mag-prepare nga kung sakali na kailangan na mag-evacuate. Pero hindi lang nila inasahan na napakabilis. Gabi daw bumaba nga yung tubig mula doon sa Pampanga River, kaya pagising nila eto na. Marami sa mga bahay dito sa San Simon hanggang bubong na yung baha, lampas tao. Yung iba na isalba pa nila yung mga gamit nila, na ilabas pa nila, pero karamihan wala na silang nagawa. May iba po kasi katulad nitong bahay na ito, nakikita niyo may second floor. So ginawa lang nila, niakit nila yung mga gamit nila sa ikalawang palapag, doon sila nagstay, no? Pero marami nga sa kanila hindi pa nag-e-evacuate. Pero napansin naman nila, ayan si Kuya. Kuya, saan ka pupunta? Ba't di pa kayo nag-e-evacuate? Oo, ayun kasi no mga kapatid, sanay na kasi sila na binabaha dito. Pero ngayon lang daw uli nila naranasan na yung biglang taas. Last time daw na experience sila na ganito yung kataas yung baha ay nung bagyong Ondoy pa. So medyo hindi na nga nila inasahan, at lalo't gabi pa, dahil nga high tide nga nung gabi. So pagising na lang nila, nagulat sila na ito na ang kinalabasan. Nasa bangka girl, usapin niya sa bangka girl. Ano? Padadahan mo kuya. Ayan po, may mga residente pa po na nakastay. Ito si Kuya. Kuya, kamusta? Ba't di kayo nag-evacuate? May second floor naman. Oo, ayan. So sila Kuya may second floor naman daw. Kaya oo. Ito sila Kuya din. Kamusta Kuya? Hanggang saan yung baha sa bahay ninyo? Okay, yung iba po lagpas bewang yung baha. Pero actually ngayong umaga medyo bumaba na daw po yung baha dito sa kanilang lugar, ano. Pero simula Friday pa na ganito yung sitwasyon. So ngayon expected po ng mga residente dito ay tatagal pa to ng mga 2-3 araw bago humupa. Oo, kasi alam nyo mga kapatid, dun sa mga na-interview natin kanina, no, hindi naman sila gaanong inulan at binahan nung kasagsagan ng bagyong Ulysses. Pero pagkatapos nga nung bagyo, nung nakalabas na, ito na yung naging sitwasyon nila dahil nga yung tubig mula sa ibang probinsya sa Nueva Ecija pababa na mula Pampanga River. Kaya ganito na yung kanilang sitwasyon. Pero ganun pa man, kahit na paulit-ulit nga yung LGU na mag-evacuate sila, ay dahil sanay na nga sila, eto nga marami yung nagstay sa kanila, yung iba naman wala raw kasi silang bangka, kaya wala silang kapasidad para lumabas, no. So ngayon may mga ilang bangka na nagpaparenta na pinagbabayad ng I think 20 or 30 pesos per isang tao para makasakay kapag bibili ng pagkain and all. Pero yun nga, nag-abiso naman daw yung LGU nila. Yan sila Kuya, ayan din. Bakit Kuya, bakit di kayo makaano?
Ayun pa mga kapatid, isa rin yung sa mga rason nila kung bakit hindi sila pumapayag na mag-evacuate dahil puno na agad yung eskwelahan, no? Yung nakalaan na evacuation para sa mga apektadong residente. Dahil nga may pandemya din, syempre kinatatakutan din nila na baka mahawa sila ng COVID-19. Isa yun sa mga malaking challenge po na